Sa video nga ito ay ituturo ko sa inyo yung paano ba gumawa ng online store dito sa Sitaw and ang step by step kung paano tayo kikita and kung paano nagwo-work ang Sitaw. Step 1 ay mag-create po tayo ng online store. So dito po sa link na ito, ang good news po ay libre lang ito. Okay? And step 2 po ay magde-display na po tayo ng product. Siyempre po store yon. So kailangan po ay meron po tayong products na i-display. So, mahirap naman tindahan, walang store, di ba? So, take note po, hindi po natin kailangan kagad bayaran yung mga products na i-display natin. So, kaninong products po yung i-display natin? Nasa company na rin po. Okay? Nasa kanilang mga supplier na. Okay? So, step 3 ay mag-wait tayo ng order. Okay? Step 4 po, pag may nag-order na, that time lang po na mamumuhunan tayo. Okay, take note po, may puhunan po ha. So at least magsimula ka kahit may 200 pesos na order sa tindahan mo, yun lang yung kakapitalan mo. So ibig sabihin, mga kapital tayo dito kapag cash or benta na. So magkano po yung kita natin? Meron po tayong kita na 7% to 12%. Depende po yan sa amount na product na dinisplay mo. So mamaya tuturuan kita kung paano ka makaka-display. Pero yung first step muna yung gagawin natin ngayon. Ito po, i-click po ito yung www.sitaw.com. Yan po yung first step. Okay, tapos antayin po na mag-loading. Tapos i-click po ito yung tatlong tuldok sa pinakataas. Okay, tapos open in Chrome. Okay, yung tuldok po doon na tatlo sa pinakataas. Open in Chrome. Ayan. Tapos, pag na-open na po sa Chrome ay scroll down po hanggang sa pinakababa. Tapos, pag nasa dulo ka na, i-click nyo po yung Apply Now. Okay? Apply Now. So, pag na-click na nyo na po ang Apply Now, may lalabas lang po na Agree. I-click nyo lang po yung Agree. Tapos, fill out nyo na lang po yung mga details na kailangan. Pangalan nyo po, make sure na kompleto. Tapos, ilagay nyo po yung email nyo. Tapos, pag binerify nyo po yan, may code po na papasok doon sa email nyo. Yun pong i-type nyo na code. Okay, tapos password, tapos i-confirm nyo po yung password nyo, tapos shop name. So mag-isip na lang po kayo ng shop name nyo, pangalan nyo, pwede na rin po. Yung referral code po, ito po yung ilalagay ko na rin doon sa ating comment section. I-copy nyo lang po ito, ilagay ko lang doon sa comment section. Tapos, yan, balik po kayo doon. I-paste nyo na lang po. So, importante na sa Google nyo po na-open yung link para kahit pupunta kayo sa Messenger or sa comment ulit, ay hindi po kayo mawawala. So, kailangan na sa Google po open. Ayan, tapos yung ID requirements po, any ID or mga government ID, pwede na po yan, valid ID. Tapos upload, so make sure na napicturean nyo na muna yung ID nyo bago kayo gagawa. So, phone number, tapos register your shop. Okay, tapos pag naka-register ka na ng shop, magda-download ka na ng mobile application. Sitaw. Ayun, so dapat apps e-books naman kasi. So, Sitaw, click nyo po yung open. Ayan. So, pagka na-download nyo na, i-open nyo na. Tapos, punta po kayo dito sa products. Okay? Or kung approve na po yung store nyo kung may lalabas dyan na in progress, i-X nyo lang muna yon. Tapos, open nyo ulit. Tapos, kung okay na, X nyo ulit. Tapos, click nyo yung products. Tapos, punta po kayo sa products warehouse. Nasa step 2 na po tayo kung nakagawa na kayo ng online store. Click nyo yung products warehouse. Tapos, click nyo ulit itong search icon. Huwag na kayo mag-type dito. Just click the search icon. Ayan. Tapos, dito po sa filter, ay ilagay nyo po yung percentage na gusto nyo. For example, 7% lang muna. Yung mga bababang item lang muna. So, lalabas po lahat ng 7%. So, at least mag-publish po kayo. At least hanggang 10. So, pwede mong i-all yan. Ayan, 10 na. Tapos, batch publish. Tapos, confirm. So, sa akin, di ko na-confirm kasi may mga products naman ako. So, ganun lang. So, ang step 3 is aantay na tayo pag may order. So, saan po natin makikita pag may mag-order? So, click nyo lang po yung orders. So, dito po, as katulad po sa akin, marami po ako mga pending. So, pwede ko po siyang bayaran. So, dito na po ako ang step 4 na mamumuhunan na tayo pag may sure na nabibili. Okay? Tapos, ayan. So, paano mag-recharge ng wallet? So, ituloy-tuloy na natin sa isang video na ito, no? So, click po natin yung recharge wallet. So, isasend ko na rin po ito. Piliin mo GCash. Tapos, kung ilan po yung amount. Tapos, 5,000. Tapos, confirm mo lang. Tapos, copy mo lang itong code na ito. Tapos, punta ka sa GCash. Although, meron naman na isang binigay dito. Ayan, next step. Kumbaga, may guide naman na. Ayan. So, di ba mabilis lang? So, Paiso payment yung piliin mo dyan kasi walang charge yung Paiso payment. Pag Paiso lang kasi may charge siya na 15 pesos. Pero yung Paiso payment, wala siyang charge. So, same lang naman. Papasok mabilis yun instantly.
Okay, so ganun lang naman siya mag-recharge. Tapos pag nasa wallet balance mo na, ay pwede ka na mag-pick ng orders. So, orders lang naman puntahan mo, tapos pending, tapos click mo yung, i-check mo yung gusto mong i-pick. So, I suggest yung mga mabababa mo na yung i-pick mo. Okay, na order. Tapos pay and take delivery. So, ganun lang siya guys. Ganun lang po ang step by step. Tapos, pagka naano mo na, aantayin mo lang ito, mga pricing money na mabalik sa wallet balance. So, yung pricing money, usually bumabalik siya 18 days. No? Pag na-deliver na sa customer, minsan maaga, minsan na 18 days ang pinaka-usually. So, kasi inaantay pa yung return refund yan, di ba? So, kaya 18 days siya. So, ayan. So, babalik na. Pwede mo na siya withdrawin. Pag nasa wallet balance mo na, pwede mo nang withdrawin. Or, pwede mo siyang i-pick ulit ng mga orders. So, paikot-ikutin mo siya hanggang sa lumaki. So, ganun lang guys. So, I hope na nakatulong ito. So, pwede mo na rin to i-share sa mga kakilala mo. Okay? Ayan po. At least nasa bahay ka lang, pwede ka nang kumita dito sa sitaw. So, sabihin natin na yung pera mo kumikita siya ng 7% up to 12% sa loob lang ng 18 days. Basta may orders guys ha.